Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Unfair sa Gilas, Pilipinas. Qatar may 8 imports sa FIBA Asia Cup. Ngayong papalapit na ang pagbubukas ng FIBA Asia ay isang nakakainit ng ulong balita ang sumambulat dahil ang Qatar mayroong 8 imports sa kanilang official lineup. Habang ang Gilas hirap na ipaglaban ang sariling kababayan bilang lokal. Unfair treatment nga ba ito sa ating national team? Alam nyo ba na hindi ito ang unang beses na naging kontrobersyal ang Qatar sa FIBA? Kilala ang bansang ito sa pagsasamantala sa mga butas ng Hagop Rules. At kung hindi nyo alam, ang mismong Hagop Rule ay nanggaling mismo sa FIBA Asia President na si Sheikh Saud Ali Al Thani na taga-Qatar. Kaya naman, parang may VIP pass ang Qatar sa FIBA. Pero ngayon, sinagad na nila dahil sa latest lineup na ipinasa ng Qatar para sa FIBA Asia Cup ay mayroon silang 8 imports. Ulitin ko 8 imports. Una ay si Tyler Harris na kanilang naturalized player. Okay, granted, isa lang naman allowed, di ba? Pero teka, may Brandon Goodwin pa, former NBA player, at kung titingnan mo ang passport, purong Amerikano at wala nga itong halong Qatari blood. Sunod, si Alen Hadzibegovic na originally from Montenegro. Wala rin itong dugong Qatari. At nandyan pa sila Njay Sedu, Magasa, Enjao, Basher at Jeng, mga may dugong Nigerian o African heritage. Paano naging local yan? Ito na nga ang tanong ng karamihan. Paano nakakalusot ang Qatar sa ganitong setup? Is it because ang FIBA president ay taga-Qatar? Bakit tila meron silang special treatment? Habang tayo sa Gilas, hirap na magpa-approve ng mga half Pinoy blood bilang lokal at napakarami na nga ang na-deny. Alalahanin natin, maraming Filipino foreign players ang hindi pinayagan ng FIBA na maging lokal sa Gilas kahit may malinaw na Filipino heritage. Pinaka-latest ay itong big man na si Quentin Milora Brown na hindi makapaglaro as a local kahit meron talaga siyang dugong Pinoy. Napakalaking sayang nga nito sa ating national team, lalo na't kailangan nila ng isang big man dahil sa pagkawala ni Kai Sotto. Marami na ngang na-question na Gilas players, pero sa Qatar, walang problema, walang tanong-tanong, walang delay. Tuloy-tuloy lang yung pagdadagdag ng kanilang mga imports. Ang problema kasi, sobrang lawak ng interpretation ng Hagop Rule. Basta raw nagkaroon ng passport before age 16 at may residency, ay pwede na. Pero ang tanong, legit ba ang residency o nabili lang ang citizenship? Dahil maraming players ng Qatar ay wala naman talagang koneksyon sa kanilang bansa. Parang fantasy team na ngayong nangyari sa Qatar. Bili dito, kuha dyan, tapos tatawagin na nilang lokal. Kahit malinaw na wala itong dugong Qatar. At sa ganitong setup, paano makakapag-compete ng maayos ang Gilas Pilipinas? Isipin mo, Dwight Ramos, Justin Brownlee at iba pa, kailangan pang dumaan sa matinding proseso, pero si Goodwin at iba pang mga imports ng Qatar, walang kahasel-hasel. Kaya naman, magiging advantage talaga ito para sa Qatar dahil mas athletic, mas malalim ang kanilang rotation at mas maraming experience dahil yung bago nila na naidagdag na si Goodwin ay maraming experience sa NBA. At eto yung katanungan ng lahat, unfair ba ang FIBA sa Gilas Pilipinas? Kapag Gilas ang humingi ng consideration, laging may delay, laging may proseso, laging may tanong, at ang ending, laging nade-deny. Pero kapag Middle Eastern team, tulad ng Qatar, parang meron silang VIP pass. Walang problema, smooth na smooth lang at approve na dahil yung FIBA president ay taga-Qatar.
Sa ngayon ay hindi magiging madali ang kampanya ng Gilas Pilipinas dahil sa mga butas ng FIBA na nilulusutan lang ng Qatar. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa isyong ito? Unfair ba sa Gilas Pilipinas na pinayagan ng FIBA ang Qatar na magpasok ng 8 import? I-comment mo lang dyan sa ibaba.